Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch Channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,425 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay yung mga kandidato po ni dating pangalawang Pangulong Leni Robredo, no? Talaga daw lalong babawi, no, sa kampanya sa kalsada dahil nga naman ay baksak na naman sila sa survey. Ano ba 'yan? 'Di ba? Talagang baksak na baksak. Ewan ko ba ano bang mga strategies ng mga ito, no? So, last time, 'di ba, sabi ni dating Senador Francis Pangilinan na tumakbo rin bilang Vice Presidente ni Vice President Leni Robredo, ay sabi niya ay dapat hindi po feeling tamangero, no? Ano ba yung tamangero? Ano lang po yun, no? Laging tama sila. Feeling nila lagi po silang tama. Hindi po dapat ganoon. Okay? Ang ano nga dyan is di ba? Ngayon, talagang baksak na naman sila, no? Minsan pumapasok si Francis Pangilinan, si Bam Aquino ay talagang mababa lang, no? Hindi talaga, parang wala talagang panalo itong dalawang ito. Hindi ko po malaman bakit, no? Dahil malalakas sa mga kalaban, biruin mo yun, mas mananalo pa yata si Willie Revillame kaysa kay Francis Pangilinan. Napaka-unfair naman dahil si Francis Pangilinan ay dating naging senador at dating naging konsehal, at ito ay si Francis Pangilinan ay abogado at mahalaga dito ay asawa ni Sharon Cuneta. Ay talagang itong kandidato na ito ay aligned with former Vice President Leni Robredo. Talaga namang sabi nila people-centric campaign for the 2025 senatorial elections. Hindi ko maintindihan paano po ang people-centric. Maglalakad po ba sila sa buong sanlibutan? Okay? O sa buong Pilipinas? Ang suggestion ko nga po dyan ay lahat po ng bayan na naging presidente, vice-presidente, kahit yung mga una pa, kahit si Emilio Aguinaldo, puntahan nila yung barangay na yon, mag-concentrate sila sa mga doon sa mga barangay na yon. Okay? Tapos mga vice president, lahat ng naging senador, lahat ng naging Senate President, lahat ng naging Speaker, lahat ng naging Chief Justice, puntahan nila yung mga barangay, mananalo sila doon kasi concentrated na, di ba? And then you mentioned the name, no, of the president, of the presidents, of the vice presidents, etc. For example, in Davao, punta kayo sa barangay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Vice President Sara Duterte, di ba? Kung kakampihan kayo doon. Yon. Ito, may coalition sila, no? Which includes Bam Aquino. Si Bam Aquino ay dating naging senador. Ngunit natalo po yan, naging senador po yan sa panahon ni Noynoy Aquino, Pangulong Noynoy Aquino. Ngunit, po yan, alam ko midterm po yan, no? 2013, midterm election, no? Pero nung 2019, natalo na po yan si Bam Aquino. 2022, hindi po yan tumakbo. No? Si Kiko Pangilinan ay ilang beses na rin naging senador yan. At talaga at may party list pa na si Chel Jokno, no? Akbayan party list. Hindi ko alam kung mananalo ito. No? Siya po number 1 nominee. No? Nagsimula po sa kampanya sa misa. Maganda po yun. Nagsimula po sila sa kampanya sa misa dyan sa Holy Parish of the Holy Sacrifice in Quezon City. Yan. Tapos in an interview with Phil Star, sabi ni Jokno, no? Chel Jokno, yan, magaling yan no? Jokno cited the need to work hard on the campaign. Okay, it's a bit, wala si DOJ Secretary, dating DOJ Secretary De Lima. Ay, alam mo bakit? Kasi nga po, party list si De Lima kasi, di ba? Party list. Yung mamamayang liberal. Mamamayang liberal ito naman ay party list ng Akbayan. Siyempre, magkakompetensya sila, di ba? Yari sila, di ba? Sinong iboboto ng tao? ML ba o Akbayan? Yan, yari sila. Magkakompetensya pala yan sila, no?
Sabi naman ni Bam Aquino, optimistic daw siya. He noted that the campaign was still in its early stages and that volunteer support was just beginning to mobilize. Nako, talagang inaano niyo mga volunteers, no? Kung mga volunteers lang po yan, talagang matatalo kayo dyan, no? Yan niyo po yung suggestion natin na, tama, nandiyan yung mga volunteers, no? You gather volunteers doon sa mga respective barangays ng mga naging presidente, vice-presidente, Senate President, Speaker of the House, lahat yan, no? Huwag na yung mga congressmen and women kasi ano yan, so sabihin nyo, dito po galing ang proud son of Kawit Cavite, no? Ang naging Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo, no? Syempre, ano po, gusto po nating gawing magandang lugar ito, at mga panukalang batas na makikinabang ang Kawit Cavite. For example lang po yun. Yun, di ba? We believe just like before in 2022 that I started the campaign, it was only the beginning. Siyempre, but by the end of the campaign, the foundation of Philippine politics would have been shaken. Naku, talaga po ba? Talaga po ba kumbaga, dating Senador Bam Aquino, 3 beses ka na natatalo. Pangatlong beses na ito kang matatalo kung sakasakali. Una, noong 2019, natalo ka doon. 2022, hindi ka tumakbo. Naging campaign manager ka ni Vice President Leni Robredo, natalo. May mga suggestions ka siguro na hindi maganda, kaya natalo ito si Leni Robredo kay Pangulong Bongbong Marcos. In the first place, hindi na dapat siya tumakbo noon, no? Tumakbo na siya dapat na mayor ng Naga City at that time, no? I do not know. Pero tingnan nyo he added, from now on, over the next 90 days, people will come out and see that Kiko and Bam are a strong alternative. Talaga ba? Oo. Ako pabor naman ako na si Pangilinan ay okay, no? Pero mas maraming mas sikat no? Biruin mo yung Tulfo ng 1 and 2, 'di ba? O bakit hindi pwedeng Pangilinan o saka mga abogado, 'di ba? Hindi ba? Yun po nakukuha natin. No? So we continue our message of lowering food prices. Paano nga? Anong mga batas? Continue traveling around the country and continue convincing our countrymen to support those who are deserving with proven track records. Okay? And those involved those not involved in anomaly cases, sabi ni Pangilinan. No? Ayan. He added, so we hope with that message will improve in terms of votes and surveys. Nako, talaga ba? What the survey says? Nako. Ito sa Pulse Asia po, survey conducted from January 18 to 25, place Pangilinan between 15 and 16 with 29.1% voter preferences. While Aquino ranked between 15th and 18th. No? So pares sa 15, malayo pa rin. Malayo yan kahit sabihin mo number 14, malayo na yun sa 12. No? Nakuha. Kasi yung number 12 ay malakas din naman. No? Ayan. Sana kunin nyo yung boto ni Wilbert Lee. Diba? Matras yan no? Kunin nyo yung boto ni Marcos. Yung Marcos na ewan. At saka yung kunin nyo yung boto nung tawag doon, nung Singson. Diba? 3 na kasi yan nung matras Diba? Ganun bagay, no? So, Octa Research naman, nako, si Pangilinan 17 to 20 tapos 70 to 21st. So magkakaano sila para magkakapareha sila, no? Yan. O kung diyan sa Tarlac, 'di ba? Concepcion Tarlac ba ang mga Aquino? O puntahan niyo yan. No? Ako po ay kamag-anak ng dating Pangulong Noynoy Aquino na nasira, no? Something like that. Proud gusto po natin ibalik ang kagandahan ng Tarlac, no? Tutulungan po natin ng gobernador at ang mayor. Mga ganun. 'Di ba? Pares talaga sila, talo sila, no? Ito yung social weather station, no? Pangilinan, ito, social weather station, mas okay, no? 11 to 13, no? Pero yung sa Aquino, Bam Aquino, nandun talaga 16 to 17. Baka nga mas malamang pa sila Philip Salvador sa kanila Diba? Pero mo yun, Philip Salvador, hindi masyado nangangampanya, pero tignan po, merong mga may mga tawag doon, may mga may mga nawala ako. Di ba?
kahit hindi may mga boto na nakukuha or doon sa survey to ang taas, Philip Salvador. Okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan po. Kaibigan ko ha, good morning po sa inyong lahat. At sana po naman you can be please continue subscribing, supporting this channel so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.